Goods. Mga kabady, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa crimes against property. At common dito, no? Kabilang dito na pinag-uusapan natin yung theft at saka yung robbery. Kung saan, common po ito tinatanong sa ating board exam sa criminology. So, ngayon, aalamin natin ano ba ang pagkakaiba ng theft at saka yung robbery. So, ang technique dito mga kabady, para madali mong maintindihan ang pagkaiba ng robbery at saka yung theft, ay tandaan mo lang ang mga elements kung present ba or absent. Okay? So, yun lang yun. Pag na-memorize mo yun, maintindihan mo yun, masasagot mo yung tama yung tanong. Okay? So, unahin ko pong ipaliwanag ang tungkol sa robbery. Okay? So, under Article 293 of our Revised Penal Code, nakalagay doon, who are guilty of robbery. So, kung basahin niyo po yung definition, ang nakalagay doon, any person who, with intent to gain, shall take any personal property belonging to another by means of violence or intimidation of any person or use of force upon anything shall be guilty of robbery. Tandaan niyo mga kabady, present po yung sinasabi ko, no? Any person daw with intent to gain shall take any personal property belonging to another by means of violence or intimidation of any person or using force upon anything shall be guilty of robbery. So ano ba yung dalawang klase ng robbery na tinutukoy dito sa Article 293? Ito po yung robbery with violence or intimidation of persons or robbery with the use of force upon thing or anything. Okay. Kung present ang mga ito or either of these two, robbery agad ang magiging kaso doon sa ginawa ng tao. Okay? So, tandaan niyo mga kabady, hindi halaga ng pera o value ng gamit na nakuha sa biktima ang tinitingnan dito sa robbery, kundi ang manner sa pag-commit ng krimen. Kung present yung violence or intimidation of person or use of force upon anything, ay robbery po agad ang magiging kaso doon. Okay, I will give you some examples about robbery, no? Ano ba tong robbery with violence or intimidation of persons at itong robbery with the use of force upon thing? Mababasa niyo po ito doon sa article, sa next article, no? Yung Article 294 of our Revised Penal Code, no? Dito atin mababasa kung ano po ba ang mga example ng mga robbery, no? Na may kinalaman sa violence or intimidation of persons or yung use of force upon thing. Uunahin ko pong i-discuss yung robbery with violence and intimidation of person, no? Ito yung mga kaharahasan o pananakot sa isang tao. Anong unang example po dito? Robbery with homicide by occasion or by reason. Paano po ba nakukomit ang isang robbery with homicide? By occasion or by reason. Example mga kabady, by occasion ha, robbery with homicide by occasion. Meron pong robbery hold up sa isang bangko. Ngayon, pagpasok ng mga hold uppers, ipagpalagay natin 3 sila or 5 sila, no? Sa sobrang takot ng cashier o yung teller, no? O kung sino man yung tao na nasa loob ng bangko, inatake sa puso at namatay. Yun po yung robbery with homicide by occasion, no? Hindi naman sinadya nung ng robber na mamatay yung tao, inatake, may sakit pala sa puso. Yun yung robbery with homicide by occasion. O ano naman yung robbery with homicide by reason, no? Example, ganun din, same scenario doon sa bangko, no? May holdapan, pumasok yung 5 holdupper doon. Then, sinabi ng holdupper, ibigay mo yung mga cash dyan. Ayaw ibigay ng teller yung cash, no? Ang ginawa ng holdupper, binaril yung cashier o yung teller at namatay. Ang maging kaso din nila ay robbery with homicide by reason, no? So, yun agad ang magiging kaso ng mga malefactors na pumasok doon sa bangko. Same dito sa senaryo kung naglalakad ka sa kalsada, no? Halimbawa, yung tao naglalakad sa kalsada, tinutukan ng balisong, tinutukan ng baril, ayaw ibigay yung wallet na hiningi ng holdupper, sinaksak or binaril, namatay yung biktima. So, ang kaso agad doon, yun yung robbery with homicide.
Or pwede ring naglalakad yung tao, tinutukan ng baril, no? Tinutukan ng kutsilyo. Siyempre, ninervyos yung tao, yung biktima. Sa sobrang nervyos, may sakit pala sa puso, biglang inatake, namatay, nagkaroon ng cardiac arrest. So, kung mahuli yung tao na nang-hold up doon sa biktima, ang kaso agad doon ay robbery with homicide. So, yun po ang pinaka-example doon, no? But, meron pong tanong dito, kung paano kung nangyari ito by conspiracy. Halimbawa, 3 hold-upper. Ang pangalan ng hold-upper si A, si B, at saka si C. 3 po sila na pumasok sa bangko, no? Then may dalang baril. Then ang nangyari, sinabi ni A, yung hold-upper A, na akin na yung mga pera, bigay mo na sa amin. Kung hindi, babarilin ko kayo. So ayaw ibigay, no, nung teller or yung cashier yung pera. So ang ginawa ni hold-upper A, binaril yung biktima, namatay. So ano maging kaso doon sa ni hold-upper A? So makakasuhan siya ng robbery with homicide, no? Then, ano naman ang maging kaso ni hold-upper B at saka ni C? Same, because there's a conspiracy, no? Kaya, ang maging kaso ni B at saka ni C, maging kaso, yun din para sa kaso ni hold-upper A, yung robbery with homicide. Dahil meron pong nagaganap na conspiracy, no? Ano bang ibig sabihin ng conspiracy? 2 or more persons join together to commit unlawful acts. Kaya si A, si B, at saka si C, even though hold-upper sila, at si A lang po ang bumaril doon sa biktima, sila pong tatlo ay makakasuhan ng robbery with homicide. So, take note na ang penalty po dito medyo malaki, no? Reclusion perpetua. So, this is maximum sentence of 40 years imprisonment or upon the determinations of the court. Okay, so, yun yung basic example ng robbery with violence and intimidations of person. So, involved to tao. So, ano pa? Yung robbery accompanied with rape. No? That is also example of robbery with violence and intimidations of person. Yung robbery accompanied with intentional mutilation or when robbery accompanied with physical injuries. So, ano ba example ng ng hold up ka, tapos ni-rape mo pa? So, robbery with rape. So, basahin nyo na lang yung Article 355, no? Paano ba nakomit yung rape? At saka itong intentional mutilation na nakalagay din doon sa Article 262 ng ating Revised Penal Code, no? Halimbawa, pinutulan mo ng kamay, pinutulan mo ng paa, or pinutulan mo ng mga organ na for reproduction. Halimbawa, ari or private parts ng tao, either totally or partially, by reason or by occasion. So, ito po mga basic example ng robbery, no, with violence and intimidations of person. Okay? Or lalo na po itong robbery accompanied with physical injuries. Basahin nyo lang yung Article 263, no, ng ating Revised Penal Code, yung serious physical injuries, subdivision number 1. Okay? So, ano naman po ang example po ng robbery with the use of force upon thing or upon anything? Halimbawa, yung tao pumasok sa isang bahay at nilimas ang mga gamit tulad ng laptop, cellphone, pera, alahas, o kung ano man nung gustong nakawin ng tao o nung robber doon sa loob ng bahay. Kung ginawa niya ito through an opening not intended for entrance or egress. Yung tao, yung magnanakaw, pumasok sa isang bahay, hindi naman doon dumaan sa pinto. No? Kaya ang nakalagay ito, through an opening not intended for entrance or egress, doon dumaan sa pasukan or labasan. Ang magiging kaso agad nito, kung may kinuha sa loob ng mga gamit, ay robbery. Halimbawa, dumaan sa bintana. So, robbery yon ang kaagad na maging kaso doon. Kasi, not intended for entrance or egress. Ano pa? By breaking any wall, roof, or floor, or breaking any window or door. Kung sinira mo yung dingding, sinira mo yung kisame, sinira mo yung sahig para makapasok ka sa isang bahay, ang kaso agad doon ay robbery kung meron kang kinuha doon sa loob ng bahay or building. Or breaking any door, pinto nga, pero nakalak. No? No, nakasusi yon, sinira mo, robbery yan agad.
or sa window, sinira mo para makapasok ka, para makuha mo yung cellphone, yung alahas, yung pera, o ano mang gusto mong nakawin dyan, yan po ay papasok sa robbery with the use of force upon anything. Or meron ding by using false keys, picklocks, or similar tools. Halimbawa, nakalak yung pinto, ginamitan mo ng susi na hindi talaga intended na susi para doon, no? Kaya ikaw ay nakapasok at nalimas yung mga gamit. Yun po ay robbery with the use of force upon thing. Ang kasamaga doon ay robbery. Then, or other similar tools na ginamit mo para makapasok ka sa bintana, sa pinto, ginamit mo ng screwdriver para makapasok ka. So, meron na pong force doon, no? Use of force. So, robbery agad ang kaso doon. Or, itong using any fictitious name or pretending the exercise of public authority. Halimbawa, sa isang bahay o sa isang building, meron pong nagpapakilala, sila daw ay mga pulis, sila daw po ay mga NBI, at may dalang search warrant. So, siyempre, hindi mo alam yon. Nakala mo, mga totoo talagang mga pulis or mga NBI, pumasok sa bahay mo, kinuha ang iyong mga gamit, alahas, pera, lahat ng ano doon, ng mga importanteng bagay na pagmamayari mo. At nung nakaalis na yung mga nagpa-pretend, no, na pretending na bilang mga NBI or police, nung biniverify mo na hindi pala sila totoong police o totoong NBI, no? Mga magnanakaw pala, nagpapakilala, no? Yun yung using any fictitious name or pretending the exercise of public authority. Fictitious name, kung nagpapanggap ka mag-anak mo, nagpapanggap na kaibigan ng anak mo, kaya pinapasok mo sa bahay, pero nilimas yung mga gamit, nagnakaw sa loob. Yun yung example ng fictitious name. Or yung pretending the exercise of public authority, yung kanina, yung nagpapanggap na police or NBI. So, nung nalaman mo, after nung nangyaring krimen, magiging kaso doon ay robbery. Kasi by robbery with the use of force upon anything. So, kasama yun doon. So, now, I discuss natin yung theft. Ano naman tong theft, no? Pansinin nyo palagi yung definition. Kanina, nung binasa ko yung Article 294 of the Revised Penal Code, no, ito yung robbery, meron daw intent to gain ng isang tao. Shall take any personal property belonging to another by means, no, of violence or intimidations of any person or using force upon anything shall be guilty of robbery. Tingnan natin sa theft, kung present ba itong sinasabi nung sa robbery, no? Yung elements niya. Now, dito po sa Article 308, sino daw ang liable for theft? Sino daw ang magiging kaso doon kung sakaling ginawa ito ng isang tao? Under Article 308, no? Theft is committed by any person with intent to gain, present, no? Intent to gain. Kasi nga, pag nag-rob ka or magnakaw ka, meron ka lang intention talaga, no? Para kumita o para sa'yo, no? Para magamit mo personally. Pero, but without violence against or intimidations of persons, nor force upon anything, shall take personal property of another without the latter's consent. So at this time, wala yung violence or intimidations against person, or yung force upon anything. So pag ito po ang ginawa ng isang tao, ang kaso po agad sa kanya theft, ang agad ay kakaso natin. So para madali maintindihan, titingnan natin, no? Sa robbery, hindi po tinitingnan ang value ng ninakaw, no? O yung hinold up sa'yo. Dito sa theft, value po ng ninakaw ang titingnan dito. Ito po ang kinukonsider sa theft, yung value ng ninakaw. Siyempre, kung maliit lang ang value ng ninakaw, maliit lang din ang penalty. Same thing, kung malaki ang value ng ninakaw, mas mataas din ang magiging penalty nito. Example, nagnakaw ka ng 50 pesos o sa halagang 50 pesos, no? Yung ninakaw mo, maaari kang makulong dito ng 1 day up to 30 days imprisonment. Okay? Pero kung 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon, ay ibang usapan yon. Medyo malaki na po ang value doon. Kaya, kung mahuli yung taong nagnakaw, no, maaari siyang makulong up to maximum of 20 years imprisonment. Okay, so yun po, no, ang pagkaiba ng theft at saka robbery. Ngayon,
Yung common example sa robbery is yung robbery hold up or yung pang hold up sa bangko. Ito namang sa theft, common example ito, halimbawa, mga petty crimes like snatching. Sa snatching kasi, halimbawa, naglakad yung tao, nagdala ng cellphone, biglang in-snatch yung cellphone. Wala namang violence doon. Wala ding intimidation, no? Doon sa tao. Wala ding force upon thing, walang pamimilit doon o wala pong pangaharas doon. So ang kaso diyan, theft lang, no? So pag nahuli yung tao. Kasi sa snatching, iba kasi yung naglalakad yung tao, tinutukan, doon meron na kaagad yung violence or intimidation. Okay, present na kasi yun kaya pwede ka nang kasuhan ng robbery doon kung gusto mo mang-hold up. Pero sa snatching kasi, snatching, yung kinuha lang ganun, bigla ka lang nagulat nung hinablot yung cellphone mo, wala pong violence doon, wala pong intimidation, wala ding use of force upon thing. Kaya, ang magiging kaso natin dyan ay theft. Ngayon, ano naman itong nakalagay doon sa provision, yung any person who having found lost property shall fail to deliver the same to local authorities or its owner. Halimbawa, nakakita ka ng cellphone, no? Lost property, nakakita ng cellphone. Hindi mo siya dineliver sa police station or sa, pwede tayo ilagay kay Mr. Tulfo kasi meron siyang mga meron siyang radio station na may lost and found, no? Or tinago mo o nagkaroon ka ng interest. So, pag nalaman yon, pwede ka magkakaso doon, no, ng theft. Kasi nga, hindi naman sa'yo yon. Hindi mo sa binalik. Fail to deliver to the local authorities. Yung mga pwedeng mag lost and found doon sa gamit na yon. Or mismo doon sa may-ari. Lalo na kung kilala mo may-ari, hindi mo binalik sa kanya. Magiging theft ang kaso mo doon. Ano pa? Any person who having maliciously damaged the property of another shall remove or make use of the fruits or object of the damage caused by him. Halimbawa, yung kaibigan mo nagpa-repair sa'yo ng computer, yung desktop. So, chinik mo yung mga parts. Tapos meron kang parts doon na sinasabi mong, hindi na to gumagana, dapat na itong palitan. So, ang ginawa ng may-ari, bumili ng parts para palitan yung nakapaloob doon sa desktop na yon. Pero hindi talaga sira yon. Pero kinuha mo, inuwi mo, kasi meron kang interest doon, pwede ka rin kasuhan ng theft. Okay? Or itong any person who shall enter an enclosed state or field where trespass is forbidden or which belongs to another without the consent of its owner shall hunt or fish upon the same or shall gather cereals or other forest or farm products. Ang common example nito, doon sa probinsya, no, may nakalagay doon, this is private property, no trespassing. So, ibig sabihin doon, bawal kang pumasok doon. Alam ba, isang hektarya, pinalibutan ng ng talagang nilagyan ng koral. Ngayon, pumasok ka doon, ninakaw mo yung, ninakaw mo yung baboy, o nagnakaw ka ng mga dyan, mga farm products, no? Manok, o ano pa bang ninakaw mo dyan, mais. So, pwede kang kasuhan ng theft. Or, yung, halimbawa, palaisdaan, pispan, pumunta ka doon, hindi naman sa'yo yun. Wala ding consent doon sa may-ari, nangisda ka doon, namingwit ka doon, nireklamo ka ng may-ari ng palaisdaan, pwede ka makasuhan ng theft. So, yun po yun, no? Yun po yun magiging kaibahan ng robbery at saka yung theft. Ngayon, may tanong. Ano ang ikakaso doon sa tao? Kunwari, nasa bintana lang siya. Kamay lang ang nakapasok at nakuha yung cellphone. Ano maging kaso? Tandaan nyo, general rule kasi doon sa theft, no? At saka sa robbery, di ba may pagkaiba? Pero doon kasi sa robbery, kung nakinig kayo sa binagid ko kanina, talagang mayroong force, no? Force upon anything. Ito kasi, even sa bintana yon, hindi naman nakapasok ang buong katawan niya. Kamay lang po hanggang dito, no? Pero naabot niya yung cellphone at kinuha niya. So, ang maging kaso niya kaagad, theft lang. Kasi general rule, dapat, kung pumasok ka sa, kayo doon, not entering, not intended for entrance or egress. Nakapasok yun. Buong katawan ang nakapasok. Kaya kung ginawa mo yon sa bintana, pumasok ang buong katawan mo doon para kunin yung cellphone, robbery.
Pero kung kamay lang, at ito lang po ang sa bintana, kaya mong abutin yung cellphone, hindi naman nakapasok, hindi ka naman naka-enter ka ba doon, kamay lang ang nakapasok sa'yo. So pag ginawa mo yung gamit na yon, ang kaso mo ay theft. So yun ang tandaan nyo palagi mga kabady, no? Yung kaibahan ng robbery at saka yung theft. Ngayon, another tanong, dumaan sa pinto, nakasara pero hindi nakalak. Diba? Nakasira yung pinto, yung mismong daanan mismo, nakasara, pero hindi nakalak. Anong kaso? Theft. Kung sakaling nakapasok yung magnanakaw para kunin yung mga gamit o limasin yung mga gamit. Cellphone, laptop, o ano man yung mga bagay na importante na may halaga, no, doon sa may-ari. Theft lang yon kasi nga walang violence na naganap, walang intimidation doon sa against doon sa tao, at wala pong use of force. Hindi mo naman nilaki, kaya nakapasok siya. Ngayon, dumaan sa pinto, nakalak ang pinto. Ayun, kung nakalak, hindi ka makapasok. So, ano gagawin mo? Ginamitan mo ngayon ng screwdriver or yung mga susi na hindi intended para doon para makapasok ka. Nagkaroon na po ng use of force upon anything o use of force upon thing. Kaya, ang kaso mo doon magiging robbery na uli. Okay? Yun po ang pagkaiba ng theft at saka robbery. Ano pa? Dumaan sa pinto, pero doon sa second floor, no, na pinto, nakasara siya, pero hindi din nakalak. In this third scenario, tandaan nyo, sa pinto din dumaan, pero hindi doon sa first floor na intended for entrance. Doon pa sa second floor. Hindi naman ordinaryo yung, kung ikaw may-ari ng bahay, doon ka dadaan sa second floor. Di ba? Siyempre, sa first floor ka talaga dadaan. So, alam mo, ang magnanakaw, inakyat niya. Doon sa dumaan sa second floor, no? Doon sa pinto, sa second floor. Nakasara din. Either nakalak or hindi nakalak. Tapos pumasok, kinuha yung cellphone, yung TV, yung laptop, no? Yung pera, yung alahas. Ano maging kaso? Robbery. Kasi nga, ang sinasabi nga, hindi yun intended. Even though pinto din yon, but hindi yan ordinary na pinto na doon dumadaan yung mga nakatira doon sa bahay na yon. Kaya ang kaso mo ay robbery. So ito lang pong tandaan nyo mga kabady, no? Para ma-identify nyo agad ano pagkaiba ng theft at saka ng robbery. Pag sinasabing theft, with intent to gain, but in the absence of violence or intimidation of a persons or use of force upon anything. Theft po ang maging kaso doon. Pero pag with intent to gain, but in the presence of violence or intimidations of a persons or use of force upon anything, robbery po yon. Ngayon, may tanong. Ano naman po ang kaso, no? O ano ba ibig sabihin ng qualified theft? Yung qualified theft po, pag-uusapan po natin yan sa next video kasi para hindi kayo malito, no? Ang diniscuss ko ngayon with regard to robbery at saka theft or simple theft. Itong qualified theft, iba po ito. Pag nanakaw rin ito. Pero malalaman nyo yan sa next video ko. Gagawin ko rin yan para aware kayo kung ano ba ang qualified theft. Ang kaibahan doon sa theft na diniscuss ko ngayon. At meron din nagtanong sa akin, yung pagnanakaw daw ng motor at saka yung kotse, ano daw yon? Theft or robbery? The answer is, hindi po yung theft, hindi din robbery. Yung pagnanakaw ng motor or kotse. Papasok yan doon sa carnapping. Pag-usapan natin yan sa ating next video. Okay? So, yun lang po mga kabady at I hope you learn something from my topic no, na diniscuss ko with regard to the difference between robbery and theft. Yun lang po mga kabady at good luck sa inyong pakikinig. Maraming salamat.